Kasalukuyang papunta na si Leia sa mansyon kung saan siya nag-apply bilang yaya. Akala niya ay hindi na siya tatawagan pa dahil mga isang buwan na buhat nang siya ay mag-apply. Pero laking gulat niya dahil tinawagan siya kahapon na if willing pa ba siya sa pag-a-apply bilang yaya. At ngayon nga ay nasa labas na si Leia sa malaking gate ng mansyon. Nag-message muna siya sa matandang katulong na nagpakilalang Manang Pasing. Ito ang tumawag sa kanya kahapon. Manang Pasing, nandito na po ako sa labas ng gate ng mansyon. Mensahe ni Leia gamit ang cellphone niyang mumurahin. Kinakabahan si Leia pero nilalabanan niya para makasagot ng tama kung sakali mang magtanong ang amo niya. Pasok na daw kayo, sabi ni Manang Pasing. Ang sabi agad ng security guard pagkabukas ng gate. Salamat po Manang Guard. Pasalamat niya sa may edad na security guard at pumasok na agad sa gate. Bumungad sa kanya ang medyo malaking bakuran at maraming naggagandahang orchids at mga bulaklak bago pa makarating sa bungad ng mansyon. Nandoon sa medyo malawak na front garden sa tansya niyang si Manang Pasing at nakaupo sa isang garden set na may 4 na bangko at isang mesa na aluminum na kulay puti. Tinungo agad ni Leia iyon. Ikaw na ba si Leia Carator, ang nag-apply bilang yaya mahigit 1 buwan na? Tanong agad ng Ale. Opo, ako nga po si Leia Carator, 25 years old. Pagpapakilala ni Leia. Sige, maupo ka muna dyan sa bangko, Leia. Sabi ng Ale sa kanya. Ako nga pala si Manang Pasing. Matagal na akong nagtatrabaho sa pamilya ni na Sir Daniel at ako ang katiwala niya dito sa mansyon at ako rin ang mag-i-interview sa iyo, Leia. Sabi ni Manang Pasing at tumingin sa kanya na parang isang terror teacher. Alam ni Leia na mabait ito base sa boses nito pero parang tinatakot siya nito. Tumangulang si Leia. Alam mo bang marami ang yaya na umalis dahil hindi matagalan ang 2 bata? Tanong ni Manang kay Leia. Kahit na matatanda na at may mga experience sa pag-aalaga ng bata ay hindi makaya ang 2 anak ni Sir Daniel. Pagpapatuloy naman ni Manang Pasing. Kaya pala malaki ang offer. Sa isip-isip ni Leia. At alam mo ba na yung mga nakasabayan mong nag-apply noon ang siyang unang kong tinanggap? Dahil may edad na at eksperyensyado na. Pero hindi siya umabot ng 1 buwan at umalis na. Kung kaya tinawagan kita, Leia, para tanungin kung willing ka pa bang maging yaya. Sabi ulit ni Manang Pasing at tumingin ng diretso kay Leia. Opo, willing po akong maging yaya. Napaisip din po kung hindi siguro basta-basta lang maging yaya sa mga aalagaan ko dahil sa laki ng offer. At tinatanggap ko po ang trabaho at ipapangako ko pong maging isang mabuting yaya na gagampanan ng mga tangkulin. Sagot ni Leia. Kailangan niya talagang kumita ng pera para sa kanilang mahirap na pamilya. Panganay kasi siya sa 4 na magkakapatid at patay na ang kanilang ama. Ang nanay naman niya ay isang labandera. Sinabihan siya ni Manang Pasing na mga kailangan niyang gawin, gaya ng pagpapaligo, pagpapakain, pagpapatulog, at paghatid sa school ng mga bata. Kaya ko po yan, Manang Pasing. Sabi ni Leia dito at ngumiti. O siya, sige Leia, kunin mo ang mga gamit mo sa bahay ninyo ngayon din. Pasasamahan kita sa hardinero driver natin na si Manong Loloy. Sabi ni Manang Pasing, hudyat na tinatanggap na siya nito bilang yaya. At tinawag nga nito si Manong Loloy. Walang inaksayang panahon at papunta na sila sa bahay ni Leia. Tanggap na po ako na bilang yaya at kukunin ko na po ngayon ang mga gamit ko. Sabi ni Leia sa nanay niya pagkatapos niyang magmano. Salamat naman anak kung ganoon. Pagbutihin mong trabaho mo ha at pagpalain ka ng Panginoon. Sabi ng nanay niya at umalis na si Leia. Habang nasa daan na sila,
ay tinanong ni Leia kung ano ang mga trabaho ng mga amo nila at ilang bata ang kailangan niyang alagaan. Tumingin muna ito ng parang na namang isang terror ni Professor at parang tinatakot siya. Bakit kaya ganito mga tingin nila? Para bang tinatakot ako? Nasabi ni Leia sa kanyang sarili. At saka din naman siguro masyado mga maldito ang mga batang aalagaan ko. Sa isip-isip ulit ni Leia. Bumuntong hininga muna ang hardinero o driver na si Manong Loloy bago sumagot sa tanong ni Leia. Ang amo po natin ay si Mr. Daniel Figueras. Isa siyang mahusay na arkitekto at dahil sa kanyang kahusayan ay naging tanyag siya at in demand kung kaya palagi siyang busy. Sagot ng hardinero o driver. Ganun po ba? Ang asawa naman po ni Sir? Tanong ni Leia. Medyo matagal na rin patay si Ma'am Anita. Mga 5 taon na rin siguro. Nagkasakit kasi siya ng leukemia. Sabi ni Manong Loloy kay Leia. Tumango naman si Leia. Ilan ang mga anak nila at anong edad nila? Tanong ulit ni Leia. 2 lang ang anak nila at puro lalaki. Ang panganay, si Denver, 10 years old. Ang pangalawa naman, si Denrich, 8 years old. Hindi na nasundan dahil sa sakit ni Ma'am Anita hanggang sa namatay na nga ito. Sabi pa ni Manong Loloy. At sa wakas ay dumating na ulit sila sa mansyon. Dala na ang gamit ni Leia na nakasilid lang sa isang maliit na bag. Nasa paradahan pa sila sa bandang gilid ng front garden nang nakita ni Leia ang 2 batang lalaki na naghahabulan. Habulin mo ko! Habulin mo ko! Sabi ng sa tingin niya ay panganay at hinahabol naman ito ng matabang bata na sa tingin niya ay yung pangalawa. Pag kita naabutan kuya, tiyak flat ka sa akin dahil tatabunan kita ng malaki kong katawan. Sabi ng tiyak ni Leia na Denrich ang pangalan. Baby damulag, kunin mo itong cheese bread mo. Pang-aalas ka pa ni Denver sa bunso. Kung ayaw mong ibigay kuya ang cheese bread ko, kukunin ko mga gamit at laruan mo. Sabi ni Denrich at tumakbo, papasok sa mansyon. Hoy, mga baby, nandito na ang bago niyong yaya. Si Yaya Leia! Sigaw ni Manang Pasing nang makita si Leia na dala ang bag niya. Leia, halikan natin ituturo ko sa iyo ang kwarto mo. Sabi ni Manang Pasing at sinamahan si Leia papasok sa mansyon. Wow! Ang ganda-ganda naman ng bahay ng amo natin, Manang. Naibulalas ni Leia. Oo, dahil isang tanyag na arkitekto ang amo natin. Kung kaya bukod sa ganda ng design ng mansyon, ay maganda din ang interior. Sa tulong na rin ng mga kasama niya mga interior designer. Pagmamalaki ni Manang Pasing. Dito lang sa first floor ang mga kwarto ng mga bata at katabi din ng silid nila ay ang silid mo, Leia. Sabi ni Manang Pasing. Pagkatapos nilang dumaan sa sala, ay papasok na sila sa pisilyo kung saan nandoon ang 4 na mga kwarto. Nakabukas ang isa doon at nang matapat sila sa nakabukas sa silid, ay eksakto namang siyang pagbato ng isang pare sa sapatos at natamaan si Leia sa bandang kaliwa ng mukha. Anak ng tokwa! Nasambit ni Leia. Napahinto siya para sana tingnan kung sino ang nangbato. Ngunit lumanding na naman kay Leia kung ano-anong bagay gaya ng medyas, tsinelas, brief, robot, airplane, kalo at kahit notebook at ang bag na puno ng gamit. Bata ka! Saway ni Manang Pasing. Natamaan din ito, gaya ni Leia. Sabi ng bata habang binabato ang mga damit na sa tingin ni Leia ay pagmamay-ari ng kuya nito. Denrich, ako ang yaya Leia ninyo. Igagawa na lang kita ng cheese bread. Pang-aalo ni Leia sa bata. No! Ito ko yung nasa kay Kuya Denver.
Sabi nito at binato ang mukha ni Leia ng isang laruang police car. Sa pool ang mukha niya. Aray ko po! Bad kang bata ka? Alam mo bang may kwento tungkol sa mga batang bad gaya mo? Sabi ni Leia sa bata habang nag-iisip kung ano ba ang ikukwento niya tungkol sa bad na bata. Bleh! Ayoko niyang kwento mo. Ang gusto ko, ang chessboard na nasa kay Kuya Denver. Sabi nito at binato ulit sila ni Manang ng mga brief. Napatakbo silang dalawa ni Manang Pasing. O Leia, nandito na tayo sa tapat ng silid mo. Pagpasensyahan mo sana mga bata at huwag ka sanang sumuko agad. Sabi ni Manang Pasing. Okay lang po yun sa akin, Manang. Bata pa po sila kaya ganyan. Trabaho ko po ang intindihin sila sa abot ng aking makakaya. Sabi ni Leia at nagpaalam na siya upang pumasok sa loob ng kwarto niya. Inilipag lang ni Leia ang bag niya, inayos ang buhok at lumabas na agad sa silid niya upang ligpitin ang mga ibinatong mga bagay ni Denrich, ang bunso sa dalawang magkakapatid. Naabutan nga ni Leia na magulo ang labas ng kwarto ng mga bata, pati na ang loob ng silid. Napakagaan lang ng trabaho nito. Bulong ni Leia upang ganahan sa pagtatrabaho. Pagkatapos niyang lagpitin ng mabilisan ang mga nagkalat, ay hinanap niya agad ang dalawang batang lalaki. Naabutan niya ang dalawa sa loob ng malaking banyo at akma na sana niyang palalabasin ng mga bata. Ngunit gamit ang tabo ay binuhusan si Leia ng tubig. Haha! Tignan mo, Denrich! Basa ang bago nating yaya! At patuloy pang binabasa si Leia habang nagtatawanan ang dalawang bata. Hoy! Magsitigil nga kayo! Dahil hindi nakakatuwa na pinaglalaruan at pinagtatawanan ninyo ang mga nakatatanda sa inyo. Saway ni Leia sa dalawang bata. Bleh! Dinilaan pa si Leia ni Denver. Alis ka dito, babae ka! Hindi ka namin mami! Alis! Sabi ni Denrich at binato siya ng dalawang tsinelas nito. Sa pool ang mukha niya sa isang tsinelas. Aray! Alam niyo ba na hindi makakapunta sa langit ang mga batang pasaway gaya ninyong dalawa? Kukunin kayo ng demonyo na napakapangit at may mataas na mga sungay. Pananakot ni Leia. Hindi ko alam ang demonyo at umalis ka na dito dahil hindi ka namin gusto. Alis! Sabi ni Denver at sinabuyan ulit si Leia ng tubig gamit ang tabo. Hindi niyo kilala ang demonyo? Ito ay pinakapangit na nilalang. Maitim, may buntot, may mahabang pangil, matataas na mga kuko at mahabang mga sungay. Nakatira ito sa puro apoy at sinusunog ang mga batang gaya nyo. Gusto nyo matusta o magmukhang barbecue? Pananakot ni Leia dahil iyon agad ang pumasok sa isip niya. Nagtinginan ang dalawa at parang natakot sa sinabi ni Leia. Talaga? Tanong ng bunso na kinakabahan. Huwag kang matakot, Denrich. May tubig naman tayo pamatay sa apoy. Kitams? Pangaalo ni Denver sa bunso at nagbuhos ng tubig sa kanyang sarili. Ako din, kuya. Buhusan mo rin ng tubig. Sabi ni Denrich na inagaw ang tabo sa panganay. Alam niyo ba na hindi namamatay ang apoy ng demonyo? Pananakot ulit ni Leia. Grabe. Ang titigas ng ulo. Bulong ni Leia nang makitang hindi nakikinig ang dalawa. Paano na to? Hihilahin ko na lang ba mga bata palabas ng banyo upang pagbihisin na? Kung mapilay mga braso ng mga ito. Bulong ni Leia na tila natalo ng mga bata. Ikaw bang bagong yaya ng mga anak ko? Tanong mula sa likuran ng baritonong boses. Tinig pa lang ay gwapo na. Lumingon si Leia at nakita niyang isang gwapong lalaki. Opo sir, ako po si Leia, 25 anyos, at ang bagong yaya ng mga bata. Ikaw po bang ama nila? Tanong ni Leia. Tumango ang lalaki bago nagsalita. Oo, ako si Daniel Figueras at isa akong arkitekto, kung kaya kailangan ko ang tulad mo na mag-aalaga sa mga anak ko. Sabi nito
na sinilip saglit ang mga anak. Nasa gilid lamang ito ng pinto at hindi kita ang dalawang bata na puro basa na at nagsasabuyan na ng tubig. Oh, si Yaya naman! Sabuyan mo ng tubig, Denrich, at nang umalis na kasi hindi ko siya gusto. Sigaw na utos ng panganay sa bunso. Heto, para sa'yo! At sinambuyan nga si Leia ng isang tabo ng tubig. Ay! Basang-basa na ako! At ang sahig dito sa labas ng banyo ay basa na rin. Magsitigil na kayong dalawa! Sigaw ni Leia at pumito gamit ang daliri na isinubo sa mga labi niya. Hindi na alintana ni Leia na nasa gilid lang niya ang ama ng mga ito at tumalab naman ang sigaw at pito niya. Nagulat ang mga ito at medyo nabahala dahil sa otoridad niya bilang yaya. Sigaw at pito lang pala. Bulong ni Leia. Sige, magbihis na kayong dalawa. Hubarin na ninyo ang mga basang damit ninyo at patuyuin ang tuwalya ang inyong katawan at dumiretso na kayo sa kwarto ninyo upang magbihis. Maotoridad na sabi ni Leia sa dalawa. Pero gusto pa naming maligo. Protesta ng panganay. Sige, kung gusto niyo pang maligo ay maghubad kayo at brief lang ang itira para masabunan ang mga katawan ninyo ng mabuti. Iwasan na rin ninyo ang magsaboy ng tubig para hindi na mabasa ang sahig sa labas ng banyo. Entiende? Sabi ni Leia at itinaas pa ang kilay. Parang hindi pa rin sana ito sasang-ayunan dahil nagkatinginan muna ang dalawa. Entiende? Pumito ulit si Leia at nagtanong gamit ng istriktong tono. Yes po! Sabay ng dalawa na tila natalo. Nakahinga naman ng mulawag si Leia. Thank you. Akala ko i-atras ka na at magre-resign. Gaya ng mga naunang mga yaya. Sabi ng gwapong ama ng mga bata. Hinarap ulit ito ni Leia. Hindi po. Kasi kailangan ko po ng trabaho. At lubhang napakahirap na po ng makahanap ng trabaho sa panahon ngayon. At swerte po ako dahil meron akong trabaho. Pero pagpasensya na po sana ninyo, Sir Daniel, kung kailangan kong sumigaw kanina. Mahabang paliwanag ni Leia sa ama ng mga bata. Okay lang sa akin, basta para sa ikabubuti ng dalawa kong anak. At magbihis ka agad dahil basang-basa ka. Sabi ni Daniel na tinitigan pa saglit ang klarong katawan ng yaya na nakabakat dahil nakasuot ito ng manipis na puting t-shirt. Mukhang napukaw nito ang init ng katawan ni Daniel na matagal nang natutulog. Sige, Yaya Leia. I'll go ahead. Paalam ni Daniel dahil bigla siyang nakadama ng init. Ang ganda at sexy naman ng yaya ng mga anak ko. Sa isip-isip ni Daniel habang lumalakad palayo sa babae. Habang natulala naman si Leia dahil sa titig ng amo niya. Biglang nataranta din si Leia na makita niya ang sarili na parang walang damit dahil sa manipis na puting damit na nabasa. Napahiya si Leia. Kaya pala ganoon ang titig ng amo ko. OMG talaga! Natampal pa ni Leia ang noon niya. Umalis na rin doon si Leia at pumunta sa silid niya. Mabilis siyang nagbihis upang subaybayan ang dalawang batang sutil. Pero nakasalubong niya si Manang Pasing sa pasilyo. Leia, pag ganitong oras ng 3:00 ng hapon ay pinapasnacks ang dalawang bata ng gatas at sandwich. Minsan ay cake, pag may na bake, o di kaya ay siopaw na paborito ng panganay at cheese bread na paborito naman ng bunso. Sabi ni Manang Pasing kay Leia at pinapupunta siya sa kusina upang doon kunin ang snacks ng dalawa. Sige po, Manang. Pagbibihisin ko po muna ang dalawang bata. Sabi ni Leia dito. Pinagbihis na agad ni Leia ang dalawang bata. Sige, magbihis na kayo at snack time na. Utos ni Leia sa dalawang bata. Hindi nakikinig ang mga ito dahil nag-agawan sa isang sabon na kung tutuusin ay meron namang maraming sabon doon. Pumito ulit si Leia. Magbihis na kayong dalawa. Huwag paghintay ng grasya. Masama yun at baka ayaw na ng grasya na pumasok ulit sa bahay ninyo. Sabi ni Leia. Ayaw pa namin magbihis kaya alis ka dyan, Yaya. Sabi ni Denver. Gusto niyong magalit si God sa inyo? Tanong ni Leia. Nag-aatubili man ay sumunod na ang mga bata at nagbihis na rin sa wakas. Dinala ni Leia ang dalawang bata sa pagkainan para doon mag-snacks. No, Yaya. Hindi kami dyan kumakain ng snacks. Sa labas po. Sabi ng panganay
At dinala nga ang mga ito ni Leia sa labas kung saan una siyang in-interview. "Diyan muna kayo dahil kukunin ko ang snacks niyo sa kusina," sabi niya sa mga bata at pumasok sa loob. At nang mapadaan si Leia sa sala, ay nakita niya sa isang sulok si Daniel na may ginagawa sa computer. At tila seryosong-seryoso ito sa anumang ginagawa nito. Medyo nag-stretch ang mga kamay pati na ng leeg ang amo ni Leia na architect, kung kaya napansin siya nito. Nakatitig na naman ito ng matiim kay Leia at napalunok pa. Kinakabahan naman si Leia sa hindi niya malamang dahilan. Pinagpawisan din siya dahil siguro sa klase ng titig ng amo niyang gwapong architect. Palihim na sinuri ni Leia ang damit niyang suot dahil baka baliktad iyon. Pero hindi naman. Sakto ang pagkakasuot niya sa damit. Nakasuot kasi si Leia ng spaghetti at pineresa ng fit na leggings. "Hala, baka bakat ang buntok ko sa ibaba?" Sa isip-isip ni Leia at napahinto siya sa paglalakad at binukwang ang ibaba kung bakat ba ang maumbok doon. "Kung iyan ang gusto mong tingnan, oo, bakat na bakat ang umbok mo dyan, Yaya Leia," sabi nito na bahagya pang ngumisi. "But don't worry, you're very safe inside my house. Even I'm surprisingly affected by your simple but hot beauty," sabi ng amo niyang gwapo sa boses na pangromansa. Tinapik ni Leia ang pisngi niya para magising sa enchanted moment na yon. "At teka, anong alam ko tungkol sa romansa?" Sa isip-isip ni Leia at namula ang mukha. Tumungo na lang si Leia at humakbang na papasok sa kusina. "Bakit ba kasi ngayon pa ito bumakat sa akin? Nung sinuot ko naman tong leggings na to, hindi naman klarong umbok sa harapan ng womanhood ko eh." Bulong ni Leia na pinagpawisan kahit air-conditioned naman ang mansyon. Baka lumaki at tumubo ito dahil tumaba ako? Tanong ni Leia sa kanyang sarili. At humugot ng hininga si Leia at nag-inhale-exhale pa bago pumasok na sa kusina. Bago si Leia makarating sa front garden ng mansyon, ay kinailangan niyang dumaan muli sa sala, kung saan nadadaanan ulit niya si Daniel sa harap ng computer nito. Napansin siguro nito ang presensya niya gaya kanina, kung kaya ay napatingin ito kay Leia. "Hello po, Sir Daniel. Snacks po, sir, para sa mga bata." Bati ni Leia sa amo. "Do not disturb me," sabi ng amo niya na nabugnot nang batiin niya. Nagulat naman si Leia dahil nag-iba agad ito. "Bakit kayo nabugnot, Sir Daniel? Gayong kanina lang ay okay naman ito ah." Nagtatakang naitanong ni Leia sa kanyang sarili. Lumabas na si Leia, dala ang tray na puno ng snacks. Nauna siya kay Manang Pasing na sinabihan ni Leia na doon na lang rin sa labas mag-snacks. Buti na lang at ako lang nakarinig ng do not disturb me ni Sir Daniel, sa isip-isip ni Leia. At ilang saglit ay sumunod na nga kay Leia si Manang Pasing, dala ang isa pang tray na puno ng snacks. "Pati sa'yo, Manang Pasing, dalhin mo na rin sa front garden ng snacks mo para sabay tayo," sabi pa ni Leia kanina rito. "Sige, pero mabilis ko lang ubusin ang snacks ko, Leia, dahil may gagawin pa ako," sabi nito, kung kaya ay sabay silang kakain. "O mga bata, tumigil na kayo sa paglalaro dahil nandito na ang snacks nyo," tawag ni Leia sa dalawang batang lalaki na naghahabulan sa maluwang na bakuran na puno ng halaman sa mga gilid. "Denver, Denrich, halina kayo mga bata," tawag ni Manang Pasing. Ilang sandali ay nandoon na ang mga batang alaga ni Leia. "Maghugas muna kayo ng mga kamay ninyo," sabi ni Leia sa mga ito at nagunahan ng mga ito sa gripo, malapit lang sa garden set kung saan naroon sila. Kumakain na sila ng snacks nang maalala ni Leia ang nangyari kanina. Manang, bakit po bugnutin si Sir Daniel?" Mahinang tanong ni Leia dahil baka marinig pa siya ng dalawang batang alaga niya na imposible naman dahil nag-uusap ang mga ito tungkol sa mga cartoon characters. Kasi, dahil sa sobrang busy niya sa trabaho, magaling kasi siyang arkitekto, kung kaya ay in demand siya at madalas maraming projects ang nakalinya para sa kanya. Idagdag pang nag-iisa lang siyang magulang, sa dalawang bata tulad din siyang inspirasyon na magpapasaya sa buhay niya, sabi ni Manang Pasing na tumingin kay Leia ng makahulugan. "Ikaw ba, Leia, may nobyo ka na ba?"
Tanong ni Manang kay Leia. Wala po akong nobyo, Manang Pasing. Nahihiyang sabi ni Leia. Alam mo, wala nang time yang si Sir Daniel para sa mga babae. Tila trabaho na lang inatupag at wala nang time sa mga anak niya. Sayang naman ang kakisigan ni Sir Daniel kung hindi na siya muling mag-aasawa pa. Sabi ni Manang na apektado sa amo. Sayang nga hong kagapuhan niya. Nasabi ni Leia. Sana may isang babaeng dumating sa buhay niya at turuan ulit ang puso niya na magmahal muli para maging masaya na siya at sana tanggapin ng mga anak niya. Parang naluluha pang sabi ni Manang Pasing. Kung maniligaw siguro yung si Sir Daniel, Manang Pasing, tiyak pong malaki ang tsansa na sasagutin agad yun ng babae. Komento ni Leia. Tumingin ito ng diretso kay Leia. Kung ikaw ang babae, Leia, sasagutin mo ba agad si Sir Daniel? Tanong nito. Napalunok naman si Leia. Siguro po. Sagot niya. Sana ikaw na nga lang ang babae para sa kanya, para kilala na namin at magpapasensya sa mga anak niya. Sabi nito at mabilis na inubos ang kinaing snacks. Nagpaalam na agad si Manang Pasing pagkatapos ubusin ang snacks nito. Malapit nang maubos ni Leia ang kinakain niyang 2 slice ng banana cake at 2 ring puto na pinaresan ng mainit na chocolate. May sandwich din sa center table. Napansin ni Leia na hindi na kumakain ng 2 bata at mukhang busog na ang mga ito. At nakita ni Leia na nagbabatuhan na ang mga bata ng sandwich sa harap niya. Tumigil kayo! Hindi niyo ba alam na maraming bata ang nagugutom at hindi man na nakakatikim ng sandwich? Swerte ninyo dahil meron kayong maraming makakain. Sabi ni Leia na napataas ang boses. Ble! Sabi ng bunsong si Denrich. Dadalhin ko kayo sa squatter area o di kaya sa lugar kung saan nangangalakal ng basura ang mga bata para lang makakain. Sabi ni Leia sa mga ito at pursigido siya sa kanyang sinabi. Ito, Yaya, basura, saluhin mo! Sabi ng panganay na si Denver at binato si Leia ng pirasong sandwich. Sapul na naman ang mukha ni Leia. Hindi talaga kayo titigil ha? Buti pang ipaputol ka mga kamay ninyo. Sabi ni Leia na kinuha ang tig-isang kamay ng mga bata at hinawakan ng mahigpit. Bad ka, Yaya! Hindi ka namin mami at ayaw namin sayo! Sigaw ng panganay. Alam ninyo mga bubwet, ang trabaho ko ay para alagaan kayo, gaya ng paliguan at pakainin at ihatid sa paaralan kung may pasok kayo. Pero kalakip ng trabaho ko, ang turuan din kayo ng mabuting pag-aasal. Na sure ako na wala kayong 2. Paliwanag ni Leia sa mga ito na hindi pa rin binibitawan ng mga braso. Ano ka ba namin? Pamimiloso pong tanong ulit ng panganay na si Denver. Oo. At wala akong kaugnayan sa inyo at lalong-lalo na hindi ako ang mami ninyo. Pero dahil pinapasweldo ko ng malaki ng daddy ninyo, ay sisiguraduhin ko na magampanan ko ng maayos ang tungkulin ko bilang yaya ninyo. May malasakit din ako sa inyo dahil kayo ang dahilan kung bakit ako may trabaho at nakakatulong sa pamilya ko. Kung kaya maging mabuti mga bata kayo para walang problema. Mahabang paliwanag ni Leia. May malasakit ka sa amin? Tanong ng bunsong walang taong gulang. Tumango naman si Leia. Kuya Denver, ano pala yung malasakit? Tanong nito sa panganay. Malasakit? Yung mahalaga at nag-aalala. Alam ko yun, Denrich, dahil klase naman yun sa school. Sagot ng panganay sa bunso. Oo, tama ka, Denver. Nag-aalala ko sa inyo at mahalaga din kayo bilang alaga ko. Dahil kung ano man ang mangyari sa inyo ay kargo ko. Sabi ni Leia na nabuhayin na ng loob. Salamat naman Lord at mukhang natabla na ang 2 sa sinabi ko. Sa isip-isip ni Leia. Alam mo ba Denrich kung anong salitang kargo? Hambog na tanong ng panganay mula sa narinig nitong sinabi ni Leia. Ano kuya? Tanong ng bunso at ng mga sandaling iyon ay binitawan na ni Leia sa pagkakahawak ang tig-isa mga kamay ng mga ito. Cargo, kagaya ng mga construction na gamit ni Daddy. Yun ang cargo, Denrich.
Pagmamayabang na sabi ng panganay sa bunso. Napailing na lang si Leia. Ang kargo na ibig kong sabihin ay, sagot ko kung ano man ang mangyayari sa inyong dalawa. Paliwanag ni Leia. Tumango ang dalawa at parehong pumanaog na sa mga upuan. Tumakbo ang mga ito papasok sa loob ng bahay at napansin din ng mga ito ang ama na si Daniel. Dahil dinig na dinig ni Leia habang nagliligpit ng mga snacks ang sigaw ng mga ito na, "Daddy!" Nang mailigpit na ni Leia, ay pumasok na rin siya sa loob ng mansyon. Nakita at narinig ni Leia na pinapagalitan ni Daniel ang mga anak. "You both, have I told you many times that when I said I'm busy, hindi niyo na dapat ako iniistorbo? Why are you so stubborn? Gusto niyo ba mawala lang trabaho ang daddy ninyo? At wala na kayo makain, ha?" Sigaw nito sa dalawang bata. "Hindi po, Daddy. Sorry po." Sabi ng panganay at hinila na ang bunso at umalis na ang dalawang bata. Nakapasok na rin sa kusina si Leia at inalapag ang pinagkainan nila sa snacks kanina. Huhugasan na sana niya nang sawayin siya ni Manang Pating dahil ito na daw ang bahalang maghugas. Naalala ni Leia ang nagkalat ng mga sandwich sa labas ng magbatuhan ang dalawang bata, kung kaya ay balak niyang walisin iyon. "Ay, salamat. Tapos na rin ako magwalis." Sabi ni Leia nang matapos na sa pagwawalis. Inaligpit niya ang walis at daspan at agad hinanap ang dalawang bata. Natagpuan ni Leia ang dalawang bata sa likuran ng mansyon. "Kuya, paano ba ito itatanim?" Tanong ng bunso na naabutan ni Leia. "Naku naman, ang dumi-dumi na ng mga kamay niyo. Huwag na ninyong pakialaman pa ang mga hindi pa natatamnan ng mga paso. Nandiyan naman si Manong Loloy para magtanim." Mahinahong sabi ni Leia. "No, Yaya. Gusto namin magtanim gaya ng ginawa ng mami namin, kung kaya marami kaming flowers." Malditong sabi ni Denver na katulad ng bunso ay naghuhukay ng lupa at isinisilid sa bakanting paso. "Okay na yan. Tara na para hindi bahaya ng germs ang mga kamay ninyo." Sabi ni Leia na nasa likuran ng dalawa. "Ayaw nga namin sumama sa'yo, Yaya." Sagot ulit ni Denver na tumayo na at pumuto ng tangkay sa isang higanteng rose. "Wag!" Sigaw ni Leia dahil may tinik ang rose at masusugatan si Denver. "Aray!" Daing ni Denver dahil hinawakan upang putulin sana ang tangkay ng rose. Nilapitan agad iyon ni Leia, subalit ng pilit ng ibinukan ni Leia ang isang kamay ng bata para suriin na ang sugat, ay ngumisi ang bata. "It's a prank! Victim bulaga!" Sabi ni Denver na ikinatawa ng bunsong si Denrich. "Oh Diyos ko, kala ko na paano ka ng bata ka? Hala, tayo na at maghugas na kayo ng mga kamay pati ng paa." Sabi ni Leia na hinila ang isang braso ni Denver at sumunod naman si Denrich. Grabe, unang araw pa lang pero parang di na ako makakatagal pa sa dalawang bata. Nasabi ni Leia sa kanyang sarili. Sumapit na ang gabi at sabay silang lahat na naghapunan sa kagustuhan na rin ng amo niyang si Daniel. "Denver, lead the prayer." Utos ng ama nitong si Daniel. "Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive." Tumingin ito sa kanila at tila nakalimutan ng kasunod na linya. "From thy bounty, through Christ our Lord. Amen." Pagtatapos ni Leia sa prayer na nasimula ni Denver. "Amen." Sabay na sabi ng lahat, maliban kay Daniel na masamang tiningnan ang panganay na 10 years old na anak at kumain na rin sila. Habang kumakain ay attentive si Leia para sa dalawang alaga. Nang matapos ang pagkain nila ay pinapag-toothbrush ni Leia ang dalawang bata at nag-toothbrush na rin si Leia. Katatapos na nilang mag-toothbrush ay pinuntahan agad ni Daniel ang panganay na si Denver. "Have I told you, kid, na maging responsable? Bakit hindi mo lang memorize ang simpleng grace before meals na prayer kanina? Simple steps lang yun towards being a responsible man. Ang pagsunod sa simpleng mga utos." Pagsita ni Daniel sa panganay na si Denver. "Sorry po, Daddy." Sagot ni Denver na nakatungo ang ulo. Umalis na ang daddy ng mga ito
Pero bago pa ito nakaalis, ay tinunguan muna ito ni Leia bilang pagbati. Buti naman at hindi ka nabasa, sabi ng ama ng mga bata at umalis na doon. Dahil sa gabi na ay pinagbanyo niya ang mga bata para mapreskuhan at pinasuot na ng pajama ang dalawa. Inihatid niya ang dalawa sa kwarto ng mga ito at pinapasok. Pumasok na rin si Leia sa kwarto niya pagkatapos niyang maghilamos na mukha. Mabilis na nakatulog si Leia dahil sa pagod. Kinabukasan ay maagang nagising si Leia at nilabahan ang mga basang damit kahapon. Ginamit mo sana ang washing machine para hindi ka na mahirapan pa, Leia, sabi ni Manang Pasing na nagsisilid ng mga damit sa isa pang washing machine. Dalawa naman ang washing machine dito at masisira lang yan pag hindi ginagamit, sabi nito kay Leia. Okay na po ito, Manang, dahil sanay naman po ako sa pagkukusot, sagot ni Leia dito. Natapos na si Leia at palabas na sa laundry room at patungo na si Leia sa likuran ng mansyon upang isablay ang mga nilabhang damit. Nadatnan niya sa likuran si Daniel na may kinakausap sa cellphone nito. Oo, last project na ito ni Engineer Palermo sa akin dahil 3 beses na siyang pumalpak sa mga designs ko. At wag na ninyong papirmahin siya ulit ng kontrata. Utos ko ito. Pag-usapan na lang natin mamaya pagdating ko sa trabaho. Matigas ang boses na sabi ni Daniel. Buti naman at malaking pintuan ng mansyon at makakalusot pa rin ako. Sa isip-isip ni Leia at maingat na dumaan sa tigiliran ni Daniel. Dahil sa daladala niyang lagayan ng pinaglabhan ay nasagi niya ang amo. Pwede ka naman mag-excuse kung dadaan ka, sita ng lalaki kay Leia. Preskong presko ito dahil bagong paligo at mukhang handa na para pumasok sa trabaho. Sorry po sir, hindi na maulit. Natakot po kasi ako madisturbo kayo kanina. Hingi ng dispensa ni Leia sa amo. Sige, sabi lang nito na nakakunot ang noo. At lumabas na nga si Leia sa likuran ng mansyon at mabilis na isinablay ang mga damit niya. Nang matapos si Leia sa pagsasampay ng mga damit niya, ay mabilis siyang pumihit paharap, dala ang pinagsidlan ng labahan at nakita na nandoon pa rin ang among lalaki. Kakatapos nang sumagot muli sa cellphone nito. Ang sexy naman ng mga panty at bra mo, Yaya. Punuhan ni Daniel sa nakasampay na underwear ni Leia. Yan lang po kasi ang mura. Kung kaya yan lang nabili ko. Nahihiyang sabi ni Leia dito. Kulang kasi sa tela, Yaya, kaya mura. I wonder, paano pa natatabunan ng mga yan ang private parts mo? Sabi ng amo niyang lalaki. Natatabunan naman po sir kahit papano. Sagot na lang ni Leia. Kung okay lang sa'yo ay bibilang kita ng mga damit mo. At pati na rin ng mga panloob mo, Yaya. Presenta nito na ikinapula ng mukha ni Leia. Dahil hindi lang ito amo niya, higit sa lahat ay lalaki din ito at andis ang usapan. Huwag na po sir, salamat na lang po. Sabi ni Leia dito. I insist, akong bahala dyan at sagot ko lahat. Walang bawas sa sweldo mo. Sabi nito at tumago na lang si Leia. Hindi kita ibibili kung may magagalit sa iyo na binilang ka ng iba. Gaya ko pang lalaki. Narinig ni Leia na sabi ng amo niyang gwapo. Wala pong magagalit Sir Daniel dahil wala pa po akong asawa at wala ring nobyo. Sagot ni Leia. Why? Bulag na ba ang mga lalaki sa lugar ninyo at may nakita ang kagandahan mo? Sabi ng amo niya na tiningnan siya ng matiim. Napalunok naman si Leia at bahagyang namula. Binasted ko po ang mga manliligaw ko dahil puro po tambay lang. Totoong sabi ni Leia dito. Tumangutangulang ang amo niya. Sige Yaya Leia, I'll go ahead dahil papasok ba ako sa trabaho. Nice talking to you Yaya. Sabi ng amo niya at kinindatan pa si Leia. Ay, salamat at nakasagot pa ako ng maayos dahil naaasiwa ko sa mga titig ng amo ko. Sabi ni Leia sa kanyang sarili. Pagkatapos inilagay ni Leia sa lagayan ang sinidlan niya nung pinaglabhan kanina, ay pumunta na siya sa kwarto ng dalawa niyang alaga. Gising na ang dalawang alaga niya at dinig na dinig ni Leia ang sigawan ng mga ito, pati ang mga kalabog.
Teka, mukhang nagbabatuhan na naman ang mga ito ah. Sa isip-isip ni Leia. Kinatok ni Leia ang mga ito nang hindi niya mabuksan. Time to take a bath na mga kids, sabi ni Leia sa mga bata. Ikaw na naman, Yaya. How many times I've told you, do not disturb me. You're so stubborn. Hindi ka responsible man, Yaya. Sinigawan si Leia ni Denver. Teka, mukhang kinopira ng batang itong dialogue ng ama nito ah. Bulong ni Leia. Haha, man si Yaya. Hindi ba woman naman si Yaya, Kuya Denver? Tanong ni Denrich sa kuya nito. Manner woman. Hindi ko pa rin siya gusto gaya ng iba pang mga naging yaya natin. Ayaw nila tayo maging masaya, Denrich, kaya shoo, 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 shoo. Sabi nito sa bunso at hindi marinig ni Leia ang huling sinabi nito dahil ibinulong lamang nito. Ano na naman kayang pumasok sa ulo ng mga ito? Kinakabahang tanong ni Leia sa kanyang sarili. Buksan niyo na ang pinto at maliligo na kayo habang maaga pa. Sabi ni Leia habang kumakatok. Nang pihitan ni Leia ang doorknob, ay bumukas iyon at sabay ang dalawang binato si Leia ng mga sapatos at laruan. Sapol ulit ang mukha niya. Aray ko po, Diyos ko pong mahabagin. Tulungan niyo po ako. Hindi makapal mukha ako dahil shy type ako pero dahil sa dalawang bubwit na to, magkakaroon ng kali yung mukha ko. Pag-atungal ni Leia. Dahil siguro sa lakas ng pagsambit ni Leia, ay napapunta doon ang ama ng dalawang bata. Bakit ganun lang reaksyon mo? Tanong nito kay Leia at istrikto ang mukha na tumingin sa mga anak. Kayo, bakit ganito kasama ang mga ugali ninyo? Yan ba ang itinuro sa school? Di ba hindi? At ilang yaya na ninyo ang sumurrender sa ugali ninyo? Dapa kayong dalawa. Dapa! Galit na sigaw ni Daniel sa mga bata. Dumapa nga ang dalawang bata at pinalo ang mga puwet nito ng isang tsinelas na nahawakan ni Daniel. Buti naman at hindi sinturon ng ipinalo. Bulong ni Leia na nakahinga ng maluwag. Umiiyak na ang dalawa at huminto na si Daniel sa pagpalo sa mga ito. Now, you need to follow your yaya. Sabi ni Daniel at tiningnan si Leia bago umalis. Tumalima naman ang dalawang bata at naligo na. Noong una ay wala pa sa mood ang mga ito. Saglit ang lumipas nang nagsasabuyan na naman ang mga ito ng tubig. Huwag kayong maglaro at baka maliit kayo sa school ninyo, sabi ni Leia sa dalawang bata. Hindi pa rin nakikinig mga ito kung kaya ay tinakot na lang ni Leia. Gusto niyo mapalo ulit ng daddy ninyo? Tanong ni Leia sa mga ito. Haha, wala na si daddy pag ganitong oras. Pumunta na sa trabaho niya. Sigaw ni Denver. Aha, kaya pala kanina ay wala sa mood magsaya ang mga ito. Bulong ni Leia at gets na niya kung nandoon lang ang daddy ng mga ito ay susunod agad ang mga ito. Maobserbahan nga ang kilos ng mga batang sutil. Isip-isip ni Leia. Pagkatapos maligo ay magbihis agad ng uniform at punta agad sa kusina para kumain. Sabi ni Leia, gamit ang tonong pareho sa librarian. Sumunod naman ang mga bata at dali-daling nagbihis at nagunahan pa sa lamesa. Mag-sign of the cross muna kayo bago kumain. Utos ni Leia sa dalawang bata. Pagkatapos nilang mag-sign of the cross, ay pinakain na ni Leia ang dalawang alaga. Nang mukhang busog na ang mga ito, ay nagbabatuhan na naman ang mga ito ng pagkain. OMG Lord, tulong! Pakibigyan niyo po ako ng dagdag pasensya para hindi masaktan ng mga sutil na mga bubwit. Sambit ni Leia na tumingala pa sa langit. Bang! 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 Patay si Yaya! Yehey! Masayang sabi ni Denrich nang batuhin si Leia ng tirang broccoli nito. Pumito si Leia. Tigil! Sumusobra na kayo ha? Dadalhin ko kayo sa lugar kung saan marami ang walang makakain para maintindihan nyo kung gaano kahalaga ang pagkain at hindi dapat sinasayang at tinatapon lang. Sigaw ni Leia sa dalawang bata. Denrich, yan ba ang turo sa school? Hindi, diba? Sabi ng panganay sa bunso. May point ka dyan, Denver. Sagot agad ni Leia kahit parang alam ni Leia na ginaya lang nito ang sinabi ng ama. Ito ang patay! Sabi ni Denver pagkatapos niyang magsalita dahil pinatamaan nito ang isang mata ni Leia ng tirang omelette egg nito. Haha, si Yaya para ng pirates dahil may cover ang isang mata ng itlog. Sabi ni Denver
dahil dumikit ang itlog sa isang mata ni Leia. Mahabang pumito ulit si Leia. Sobrang talaga? Sabi ni Leia at piningot ang tig-isang tenga ng dalawang bata habang nakadikit pa rin ang omelet sa isang mata niya. Ay, ewan ko. Pero buti na siguro yan ang gawin mo, Leia. Kesa umalis ka gaya ng mga naunang mga yaya. Sabi ni Manang Pasing na hindi napansin ni Leia. Lumapit ito kay Leia at ito na ang kumuha sa omelet na dumikit sa isang mata niya. May pasa ka sa mukha, Leia. Kaya pala nag-iwan ng note si Sir Daniel sa'yo. Kaya naparito ako upang ipaalam sa iyo para mabasa mo ang notes niya. Sabi ni Manang Pasing. Sige po, Manang. Babasahin ko po iyan bago ko po ihatid ang dalawang bata sa school nila. Sabi ni Leia at binitawan na ang dalawang batang galit sa mundo. Binasa nga ni Leia ang notes ni Sir Daniel. Gamutin mo mga pasamo sa mukha. Alam ni Manang Pasing kung paano. At sorry sa mga ginawa ng mga anak ko. Sana'y hindi ka sumurrender at unawain mo sana sila. Ang laman ng notes. Nakita pala niya ang mukha ko kanina bago siya lumabas sa kwarto ng dalawang bata. Bulong ni Leia. Pinuntahan nga niya dali-dali si Manang Pasing at nilagyan ng ointment ang mukha niya at mabilis siyang nagpaalam para ihatid na sa school ang dalawang batang alaga niya. Sa tulong ng driver ng mga ito, ay inhatid na ni Leia ang dalawang bata. Sumusunod lang si Leia sa mga ito at nakita niya kung saang rooms pumasok ang dalawa. Naghintay lang si Leia doon. Noong afternoon break na, ay tumayo na si Leia at nilingalinga ang bawat room ng mga bata. Nang mapansin ni Leia na tila may humawak sa garterized na pajama niya at hinila iyon pababa. Narinig ni Leia ang malakas na tawa ng dalawang batang alaga niya, pati ang mga tawa ng mga taong nandoon at nakita ang panty niya. Sobra na! Sobrang talaga kayo! Hindi na ako masaya sa mga ginagawa ninyo! Nagtitimping sabi ni Leia habang kuyom ang dalawang palad. Hindi ko rin namin gusto, Yaya. Lahat kayong mga yaya dahil ayaw ninyong masaya kami at hindi ka rin mami namin na mahal kami. Trabaho lang kami sa'yo, Yaya. Gaya ka lang ng Daddy Daniel namin. Trabaho ay importante. Sabi ni Denver kay Leia. Imbis na magalit siya rito, ay naiintindihan niya naman ito. Oo, trabaho nga lang kayo. Pero importante pa rin kayo sa akin dahil utang ko sa inyo ang pinapakain ko sa pamilya ko. Sabi ni Leia at napaiyak na rin. Ibinalik niya sa ayos ang kanyang pajama. Kumain na kayong dalawang mga bata. At pag uwi natin, kung wala kayong assignment, ay maglaro tayo. Sabi ni Leia sa mga ito. At tila, umamo naman ang mukha ng dalawa. Natapos rin ang klase ng dalawa at umuwi na silang lahat sa mansyon. Pagkatapos tanungin ni Leia kung may mga assignments ba ang mga ito, ay sumagot si Denver na may isa siyang assignment at tinulungan naman iyon ni Leia. Nang matapos sagutin ang assignment nito, ay naglaro sila. Sige, ang lalaruin natin ay pabilisin ng dila, gaya ng rap. Flip-top ang gagawin natin. Alam niyo ba yon? Batuhan ng katwiran. Tanong ni Leia. Oo, alam namin. Gaya ni na Andrew E., Eminem at Esmil. Sagot ni Denver. Kumakamot naman sa ulo si Denrich dahil 8 years old pa lamang ito. Sige, sisimulan ko na. Sabi ni Leia at nag-flip-top. It's your turn, man. Sabi ni Leia at tinuro si Denver nang matapos na itong mag-flip-top. Ewan ko, gusto ko lang maglaro kasama si Denrich at sana Lord pati si Daddy. Subalit bakit walang time si Daddy? Buti pa ngayon si Yaya, naisipang laruin kami ni Denrich. Yo, 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 yo! Ang flip-top ni Denver. Sagot ito sa flip-top ni Leia kung bakit mga pasaway ang mga ito. Ikaw naman, Denrich. Sabi ni Denver sa bunso. Yo, yo! Gusto ko lamang kumain ng paborito kong cheese bread at maglaro kasama si Kuya pati na si Yaya at sana Lord pati si Daddy. Yo! Flip-top naman ni Denrich. Wow! Ang galing naman ng mga alaga ko. Sabi ni Leia sa dalawa at nakarinig sila ng palakpak. Nang lingunin nilang tatlo ay nandoon si Daniel at nakikinig pala sa mga flip-top nila. Proud ako sa inyo mga anak. Ang galing niyo pala. At sorry kung parating wala si Daddy para sa inyo.
Sabi ni Daniel at lumapit sa mga bata. Yumakap naman ang dalawang bata sa kanilang ama. Nagkaiyakan ang mga ito at pati si Leia ay naiyak din ng sobra-sobra kung kaya tumingin ang tatlo sa kanya. Tahan na, Yaya! Sabay na sabi ng tatlo. At lumipas ang mga araw na may time na si Daniel para sa mga bata. Mga anak, Yaya, come here at tulungan niyo akong ilabas sa mga pinamili ko. Tawag ni Daniel sa kanila nang makita silang nandoon sa front garden, isang hapon at naglalaro ng piko. Daddy! Sigaw ng dalawa at tumakbo papalapit sa ama. Sumunod naman si Leia na nakangiti. Anong pinamili mo, Daddy? Tanong agad ng bunso na unang nakalapit sa ama. Binilang kita ng maraming cheese bread at yung remote control na car para hindi masyadong mapagod ang yaya niyo sa paglalaro. At baka sumurrender pa yan. Sagot nito at kinindatan pa si Leia. Napalunok naman si Leia dahil nadagdagan ng sex appeal nito. Ay, ang gwapo mo talaga, sir. Sa isip-isip ni Leia. Sa akin, Daddy, anong binili mo? Tanong ni Denver sa ama. Binilhan din kita ng remote control na car para magunahan kayo sa finish line ni Denrich. At syempre pa, bumili din ako ng siopaw para sa'yo. At may mga bagong damit din kayong dalawa. At mayroon din mga biscuits at iba pang masustansya mga drinks. Sabi nito at mabilis na naghalungkat ang dalawa. Yay! Sigaw ni Denrich at tumakbo nang mahawakan nito ang remote na car. Yes! Sigaw din ni Denver nang mahawakan din ito ang remote na car at parehong tumakbo ang dalawa. Yaya Leia, here's for you. Sabi ni Daniel at inaabot kay Leia ang malaking supot galing sa isang sikat na mall. Nahawakan pa ni Leia ang mga kamay ng amo nang abutin niya ang ibinigay nito. Nagtama ang mga mata nila at namula si Leia. Thank you, Sir Daniel. Sabi ni Leia upang mawala ang pag-blush niya. Tignan mo ang laman, Leia. Sabi ni Daniel kay Leia. Tiningnan naman ito ni Leia at nakita ni Leia ng mga damit iyon at mga panty at bra din. Mas lalong namula si Leia. Ba't po ninyo alam, sir, kung anong sukat ko? Nahihiyang tanong ni Leia at nag-blush na naman siya ulit. You're always blushing, Yaya. Virgin ka pa ba? Diretsong tanong nito. Kaya siguro maraming kumukuha ditong kumpanya dahil dinediretso nitong lahat. Sa isip-isip ni Leia. Oh, sorry. Forgot what I said. Tungkol sa size mo, alam na alam ko syempre dahil arkitekto ko. Alam ko ang sukatin ng mga buildings. Tao pa kaya? Sagot ni Daniel kay Leia. Tungkol sa tanong ninyo, sir. Opo. Virgin pa po ako at nagkaroon naman po ako ng 2 boyfriend noon. Pero iningatan ko po ang sarili ko. At thank you po, nalaman yung size ko, Sir Daniel. Sabi ni Leia at tumalikod na. Nang makatilikod na si Leia, ay tumangutango si Daniel. Kaya pala palagi siya nagbablush, gaya noong nakita kong brat panty niya sa sampayan. Sabi ni Daniel sa kanyang sarili. Napangiti din siya dahil simula noong makita niyang nag-flip top ito kasama ang 2 niyang anak, ay tila nagkaroon siya ng espesyal na pagtingin sa yaya ng mga anak niya. Na noong una ay pisikal lang na ganda at kaseksihan nito ang hinahangaan ni Daniel. Maybe she will treat my sons like her own kapag siyang ipapalit ko sa namayapa kong asawa. Nasabi ni Daniel sa sarili. But how will I do the first move? Trabaho lang inatupag ko from the day my wife died at ngayon lang ako maliligaw ulit kung sakasakali man. Bulong ulit ni Daniel. Lumipas ang mga araw at tila nagkakausap na si Daniel at Leia habang naglalaro ng racing ang 2 bata at sila ang judge kung sino ang nanalo sa 2. Subalit nagkasunod-sunod ang project si Daniel at millions ang maaari niyang kitain kung papayag siya. At iyon nga ang dahilan kung bakit bumalik na naman si Daniel sa palaging wala nito. Umagang-umaga ay palagi itong nagmamadali para sa trabaho nito. At tuwing umuwi naman ito tuwing hapon, ay palaging nakaharap na naman sa computer. Pero ang isang napansin ni Leia ay may lagkit na tuwing tumitingin ito sa kanya, di gaya noong una.
Palagi din siyang binabati nito tuwing nakikita siya kahit nasa harap ito ng computer nito. Di gaya noong una na sinabihan pa si Leia ng "Do not disturb me." May pa-notes-notes na rin ito palagi kahit wala ng black eye si Leia. Inihahabili nito ang mga bata at may pa ever dearest yaya pa ito. Alam siguro nito na hindi ito kukulitin ni Leia na makipaglaro gaya ng mga anak nito, kaya nagagawa pang bigyan si Leia ng konting segundo upang ngitian. Kitang-kita ni Leia na subsob na naman sa trabaho ang gwapong amo at bumalik na naman ang palaging busy nito at bugnutin ng sunod-sunod na nakakuha ito ng mga kontrata galing sa malalaking subdivision sa bansa. Have I told you both that I don't want to play with you if I'm in front of my computer? Nor hear anything from you because you disturb my work. Now go away, both of you young men. Dinig na dinig ni Leia, kung kaya hindi na siya nakapagpigil pa. Excuse me sir. Alam kong baliwala lang ang opinion ko, pero alam niyo ba kung anong punot dulo ng problema ng dalawa niyong anak? Tanong ni Leia dito. Tumaas naman ang isang kilay ng Sir Daniel niya. From the start ho ay ang kawalan niyo ng atensyon ang nakikita kong dahilan kung bakit sutil ang dalawang bata at kung bakit may attitude problem. Wala na nga silang mami at pati kayo ay wala pa. Buhay nga kayo pero parang wala din para sa kanila. Busy na kayo kung busy pero kahit 5 minuto o 10 minuto lang ay bigyan niyo naman ang mga anak niyo ng time. Sabi ni Leia kay Daniel at napaiyak na rin. Niyakap si Leia ng dalawang bata at umiiyak silang tatlo. Mukha namang narealize si Daniel ang pagkakamali niya at ninaas ang isang kamay na tila sumurrender. Sorry kung nawala na naman ako ng time para sa inyong mga anak. Mahinang sabi nito na ikinagulat ni Leia dahil sa mga lumipas na araw naging bugnutin ito at namumulyaw pag inaayang maglaro. Dahil pareho niyang nagulat ang mga bata sa paghingi nito ng sorry, ay napatingin silang tatlo dito habang yumayakap pa ang dalawa kay Leia. Mukha bang hindi ka panipaniwala sa inyong tatlong paghingi ko ng sorry? Tanong nito sa kanila at sabay silang tumango dito at nagsalita ng oo. Sabay-sabay nilang sabi. Natawa naman ito sa kanila at pinupog ang dalawang bata ng halik. Si Yaya Leia din, Daddy. Halikan niyo dahil umiyak din siya kanina para mawala ang lungkot niya, gaya namin ni Kuya Denver. Suhestyon ng bunso. No, hindi pa nga nililigawan ni Daddy si Yaya Leia, Denrich eh. Buti pa ang sabihin mo kay Daddy, naligawan na niya si Yaya para mahalikan din niya tulad natin. Sabi naman ng panganay na si Denver. Nagkatinginan sina Daniel at Leia at pareho pa silang napalunok dahil sa kainosentehan ng dalawa. Kung liligawan siguro ko ng amo kong gwapo, ay baka masagot ko kaagad. Sa isip-isip ni Leia. Paano nga kung ligawan ko si Leia? Sasagutin kaya niya ako? Sa isip-isip ni Daniel. At isa lang ang naisip ni Daniel. Hahalikan niya si Leia at kung magagalit ito ng sobra, ay hindi siya nito gusto. At kung matutulala ito, ay parang malaki ang tsansa niya na mapasagot ito. At hinalikan nga ito ni Daniel. Una, sa cheeks lang ni Leia. At nang hindi siya sinampal ito, ay hinalikan niya ito sa mga labi. Yay! Sigaw ng mga bata. Natulala naman si Leia sa ginawa ng amo sa kanya at hindi makapaniwala. Akmang sasabihin na sana ni Daniel ang salitang I love you, subalit napigilan siya nang marinig ang sigaw ng mga bata. Si Yaya na ang bago nating mami! May mami na ulit kami! Sigaw ni Denver. Yuhuu! Sigaw naman ni Denrich. Namayapa ko palang asawa. Hiniling niya sa akin na mag-asawa muli at maging maligaya sa piling ng babaeng ipapalit ko sa kanya. Hihingin ko munang pahintulot ni Anita at magpapaalam muna ako sa kanya upang sabihin na natupad na ang hiling niya. Bago pa ako magtatapat kay Leia, kailangan kontrolin ko munang excitement ko para makapagpaalam muna ako kay Anita. Nasabi ni Daniel at pilit pinatatag ang sarili. Okay boys, go to your room now at susunod sa inyo si Daddy. Huwag na sana kayong pasaway pa kay Yaya. Sabi ni Daniel
at binalik ang atensyon sa computer. Ganun lang yun? Pagkatapos akong halikan? At yun lang ang kasunod? May mga tao talagang sadyang paasa. Sa isip-isip ni Leia at tumalikod na. Sumunod siya sa mga alaga niya sa kwarto ng mga ito at siniguro na malinis ang mga paa ng mga ito bago tumuntong sa kama. May hinanakit pa rin si Leia dahil sa paghalik ni Daniel sa mga labi niya. Subalit, tila nagbagong isip nito. Bad breath ba ako? Imposible dahil nag-toothbrush naman ako. Tama talagang kadalasan kong naririnig tungkol sa "you drop me like a hot potato." Dahil yun ang nangyari sa kanya. Para din akong estudyante na pinakuha ng 1/2 sheet of paper para sa quiz. At nang nakakuha na ako ng papel, biglang nag-goodbye ang teacher. Reklamo ni Leia sa isip niya. Nasa ganoong pag-iisip si Leia nang pumasok ang ama ng 2 batang alaga. Leia, you stay there. Sabi nito kay Leia nang akmang aalis na siya. Tumangulang si Leia. Young man, what do you like to eat for our dinner? Tanong ni Daniel sa 2 bata. Gusto ko ng fried chicken, Daddy. Galing Kenny Rogers. Sagot ni Denver. Aking Daddy, gusto ko ng malaking crabs. Yum, 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 yum. Sabi naman ni Denrich. Okay, iyan ang ulam natin ngayon. How about you, Yaya? Anong gusto mong ulam? Tanong ni Daniel at tinignan ng matiim si Leia na parang ulam dahil natakam ito at binasapa ng dila ang mga labi nito. Nag-blush na naman si Leia. You are more beautiful when you blush. Bulong ni Daniel na narinig ni Leia. Pinapaasam na naman ako, sir. Sa isip-isip ni Leia. Okay lang po sa akin, Sir Daniel, kahit anong ulam na nakalatag sa mesa. Sagot ni Leia dito. Basta pag may magustuhan ko mamaya sa restaurant na pag-orderan natin ng malaking crabs, ay sabihin mo lang. O di kaya may magustuhan ka sa Kenny Rogers na pag-orderan natin ng fried chicken. Sabi nito at nagulat si Leia dahil isasama pala siya nito sa pamimili. Naghihintay si Daniel sa sagot ni Leia kung kaya napao na lang si Leia dahil hindi niya talaga matagalan ang mga titig ng among lalaki. Diyos ko po, ano ba talaga ito? Sa isip-isip ni Leia. Teka, mukhang kantay ng Eraserheads ah. Totoo pala mga ganung linya pag naranasan mo ng ganito? Tanong sa isip ni Leia. Tara na, dahil malapit na ang 6 p.m. Leia. Sabi ng amo niyang arkitekto at gwapo. Inilahad nito ang isang kamay nito at kabastusan naman kung hindi iyon hahawakan ni Leia. Kahit kinakabahan ay hinawakan pa rin ni Leia ang kamay ng amo. At mahigpit nga nitong hinawakan ang kamay ni Leia na parang nagsasabing, I never let you go o don't leave me, na pahiwatig ni Daniel. Sana nga wastong intuition ko bilang babae. Bulong ni Leia. Yup, what you're thinking is true. Narinig ni Leia pero hindi niya alam kung ito ba ang nagsalita o guni-guni lang niya ang lahat dahil sa iniisip niya at hinila na nga si Leia ni Daniel. Sumakay agad sila sa kotse nito nang mapagbuksan ng driver ang gate ng mansyon sa tulong ng security guard. Malaki kasi ang metal na gate at tig-isang side and security at driver ng pagbukas ito. Nagpatugtog ito sa sakyan gamit ang flash drive nito at muntik nang matawa si Leia dahil ang kanta ng Eraserheads na umextra sa isip niya kanina ang pinatugtog ng gwapong arkitekto. Napatawa na nga lang si Leia dahil sa kanta. Oh, bakit napatawa ka, Leia? May naalala ka ba bigla? Takang tanong ng katabi niyang gwapong amo na arkitekto na driver niya ngayon. Opo sir, naalala ko kasi ng interims namin sa high school at ito nga pong kanta. Pagsisinungaling ni Leia. Bakit? Ano ba nangyari noon? Tila interesadong tanong ni Daniel kay Leia. Naalala ko kasi ang kaibigan ko noong high school. Nag-expect siya na gusto siya ng lalaking gusto niya at liligawan siya nito. Pero hindi nangyari ang hinihintay niyang panliligaw dito. Kaya nagkabulol-bulol ang dila niya sa pagdadadakdak. Sabi niya pa, Diyos ko, ano ba naman ito? Bakit pinaasa niya lang ako? Diyos ko!
Pagsisinungaling ni Leia na siya naman talaga ang tinamaan. Kaya pala naalala mo dahil sa kanta na pare ko ng Eraserheads. Sabi ni Daniel na tumangutangu pa. Oo nga eh. Pagkatapos sabihin ng kaibigan ko ang mga linyang iyon, ay siya namang pagtugtog ng kantang iyan. Naku, nakarelate ang bruha. Dagdag sinungaling pa ni Leia. Kung alam mo lang Sir Daniel, na ako ang tinutukoy kong friend na pinaasa mo lang. Lecheng pag-ibig talaga yan. Sa isip-isip ni Leia at kinukontrol ang sarili para hindi na matawa. At dumating na nga sila sa isang class na seafood restaurant. We're here, sabi ni Daniel at ipinarada na ang kotse nito. Pagkatapos maiparada ay dali-dali itong umibis sa sakyan at pinagbuksan si Leia ng pinto. Na-touch naman si Leia at hindi makapaniwala. Hinawakan ulit ni Daniel ng mahigpit ang isang kamay ni Leia at dumakad papasok sa restaurant. Para silang perfect couple ang mga sandaling iyon. Good evening sir and ma'am. Pagbati ng security guard na nasa buka na ng pinto at pumunta agad sila sa counter at nag-order agad ng pinakamalaking crab si Daniel na ikinutuwa naman ng babaeng nasa counter. Pwede pa kayong pumili sa mga buhay na nasa loob ng cage, sir and ma'am? Sabi ng babae sa counter. No, mukhang hindi naaabot sa wake-up time ng mga anak ko kung lulutuin pa. Tiyak na tulog na mga iyon pagdating namin. Iyon na lang pinakamalaking crab na tapos na ninyong lutuin at iinitin na lang. Sabi ni Daniel dito. Okay sir, sabi ng babae at may tinawagan gamit ang pribadong linya. Ilang saglit lang ay nakaredy na ang order nila. Wow! May ganito pala malaking crab? Namamanghang tanong ni Leia nang makita ang alimango. May mas malaki pa nga dyan, Leia. Gaya ng sarang ko sa'yo. Pero ang totoo nito. Sarang? Ano yun, sir? Nagtatakang tanong ni Leia sa arkitektong amo. Basta, you will find out later. Tapos na ako sa mga kailangan kong gawin. At ano nga pala ang gusto mong ulam dito? Tirak, Leia. Tanong nito. Tirak? Ano na naman yun, sir? Takang tanong ulit ni Leia. You will know it in the right time, Leia. Patalinhagang sagot nito at para hindi mailang si Leia ay umorder na lang siya ng seafoods na pamilyar sa kanya. At umalis sila sa restaurant. Hinawakan ulit nito ng mahigpit ang isang kamay ni Leia habang ang isa ay bitbit ng in-order nila. Si Leia rin ay may bitbit sa isang kamay niya. Patungo ulit sila sa kotse upang pumunta sa Kenny Rogers. Agad naman silang nakarating doon at habang naghintay sila saglit ay feel ni Leia ang pakikinig sa kanta ni Kenny Rogers dahil inspired siya. At dahil alam ni Leia ang chorus ng sikat na kanta ni Kenny Rogers ay napasabay na rin siya. Samantala, habang nasa counter si Daniel ay aliw na aliw siya na nanonood sa yaya ng mga anak niya. Feel nito ang kanta, subalit chorus lang ang alam nito. Buti na lang at na-video ko mula sa simula ng pagsabay niya sa kanta ni Kenny Rogers. Natatawang sabi sa sarili ni Daniel. Leia, halika. Tawag ni Daniel dito at pumunta naman agad ito kay Daniel. Nasa 3 na si Daniel sa pila. Anong gusto mong orderin dito? Tanong ni Daniel sa yaya niyang type niyang ligawan at pakasalan. Ikaw na lang bahala, Sir Daniel, dahil okay na po ako doon sa in-order ko kanina. Sagot ni Leia dito. Okay, mi amor. Sagot nito. Alam ko ang mi amor ah. Kung hindi pa ako nahilig sa mga teleserye na Talia noon, ay hindi ko ito malalaman. Sa isip-isip ni Leia. Sige Sir Daniel, doon na po ako sa upuan maghihintay. Sabi ni Leia dito. Pwede bang drop the sir na lang, Leia? Dahil 35 pa naman ako at ikaw naman ay 25. Sabi ni Daniel kay Leia. Hindi naman makasagot si Leia at napahinto rin sa paghakbang dahil sa sinabi ng among gwapo. Tumango na lang si Leia para hindi na niya kailangan pang sumagot. At natapos ring mag-order ng take-out si Daniel.
Agad na pinuntahan ni Daniel si Leia sa upuan nito at hinawakan ng mahigpit ang isang kamay at sabay na lumabas ng Kenny Rogers. Nang makapasok na sila sa kotse, ay pinatakbo na ni Daniel ito at nagpa-music na naman. Nasa bandang chorus na nang palitan nito ang kantang pinatugtog ng You Decorated My Life. Bali wala lang sana yun ni Leia subalit napansin niyang cellphone nito ang gamit. Kung kaya ay tinanaw niya ang cellphone nito at nakita niya ang sarili na feel sa pagsabay sa kanta. May pahampas-hampas pa siya sa legs niya gamit ang isang kamay na sumasabay sa rhythm ng kanta. OMG! Bakit mo ko kinuna ng video, Sir Daniel? Buti na lang at hindi marinig ang boses ko, nakakahiya. Sabi ni Daniel sa amo niya. Aliw na aliw kasi ako sa'yo. At buti na lang talaga at hindi pa chorus ay nakita na kitang nagaham sa kanta. At sakto namang pag-on ko sa video ay chorus na. Kung saan yun lang pala ang kabisado mo. Pangangantsaw pa ni Daniel kay Leia. Bakit naman kailangan pang videohan, sir? Pwede bang pakidelete ng video ko, sir? Sabi ni Leia sa amo niya. I said drop the sir. You're also stubborn like my two kids. Beautiful Yaya Leia. Sabi nito at pinisil pa ang pisngi niya. Nakakahiya po kasi kung Daniel lang itatawag ko sa'yo. Amo kita at natural lang na sir talaga ang itatawag ko sa'yo. Reklamo ni Leia sa amo. Paano kung maging mas sigit pa sa mag-amo ang magiging relasyon natin? Sir pa rin bang itatawag mo sa akin? Tanong nito na ikinalunok ni Leia dahil parang may bumara sa lalamunan niya. Depende kung anong magiging relasyon natin. Matapang na sagot ni Leia. Sige, pag nagawa ko ng kailangan kong gawin, ay sana positibo ang magiging kalabasan ng lahat. Sabi nito na makahulugang tumingin kay Leia. Ano ba talagang kailangan mong gawin, Daniel? Sa isip-isip ni Leia. At nakarating na nga sila sa mansyon ng arkitektong amo. Pagkatapos ng isang busina ay pinagbuksan agad sila ng security guard. Katulong pa rin ang driver ng mansyon na hindi pinag-drive dahil parang date na nila iyon. Yay! Nandito na sina Daddy at Yaya! Sigaw ng dalawang bata na naghihintay. Yummy ng ulam natin ngayon! Excited na sabi ni Denver at nagunahan na ang mga ito sa pagsulubong sa pagbaba sa kotse ni Daniel at Leia. We're home, kids! Sabi agad ni Daniel nang makababa na. Pinagtulungan naman ng dalawa ang mga dala ng ama nito at kinuha ang mga ito mula sa kamay ni Daniel at tumakbo patungong kusina. Dahan-dahan, baka madapa kayo! Sigaw na paalala ni Leia sa dalawang bata. Inabot na naman ni Daniel ang isang kamay nito at hinawakan naman iyon ni Leia. Ewan ko kung anong label na kaming dalawa ni Daniel, pero alam kong hindi lang ito basta parte ng trabaho ko o bilang kaibigan man lang. Sabi ni Leia sa kanyang sarili. Sana walang maging aberya sa trabaho dahil dadalawin kong yumao kong asawa para humingi ng pahintulot at para rin ipaalam ang good news na muling tumibok ang puso ko sa mahabang panahong pagkakatulog nito. Sa isip-isip ni Daniel. Iinitin ko pa ba ang pagkain, Sir Daniel, o ihahain ko na lang diretso? Tanong ni Manang Pasing. Iinitin pa ba mga bata o gusto niyo nang kumain na? Tanong ni Daniel sa dalawang bata. Okay na yun, Daddy. Kinain ko na ng isang fried chicken eh. Sagot ni Denver nang umunguya pa. Ang sarap! Sabi naman ni Denrich na kinuha na ang isang paa ng alimango at sinubo iyon. Uy, Denrich, huwag mo munang isubo yan. Kukunin pa ang parang tipaka o matigas na balat ng crab bago mo kainin. Saway ni Leia dito. Okay lang po, Yaya, pag ganito dahil nakukuha ko pa rin ng laman at nasisip-sip ang lasa ng crab. Sagot naman ng bata. Aba, ang talino mo, Denrich ah. Mana ka talaga kay Daddy. Pangbobola ni Daniel dito. Ako rin, Daddy. Mana din ako sa inyo dahil gusto ko rin po ng tulad ni Yaya Leia paglaki ko po. Sabi naman ni Denver. Manang-mana ka rin pala kay Daddy. Pangbobola ulit ni Daniel, pero totoo naman talaga. Ha? Hindi niya kinurik ang sinabi ng bata?
Baka umasang bata tapos wala naman palang aasahan. Bulong ni Leia na narinig naman pala ni Daniel at Manang Pasing. Meron. Sabay pang sabi ng dalawang nakarinig sa bulong ni Leia. Tumingin si Leia kay Manang Pasing. Meron silang aasahan, Leia. Depende sa iyo yon dahil ikaw may hawak ng bola. Kung tatanggapin mo o ipapasa mo o itatapon mo lang palayo. Sabi nito sa patalinhagang salita. Tumango naman si Daniel sa narinig mula sa matanda. Sige, lead the prayer, Denver, at kakain na tayo ng dinner. Sabi ni Daniel. At nagpray naman si Denver at na-memorize rito ang prayer. Kain na! Sigaw ni Daniel. Oo nga pala, pasabayin mo naman ang pasingang security guard natin at ang driver dahil marami itong ulam natin. Nakaluto ka pa kasi kanina Manang ng 2 putahe plus itong pinamili namin ni Leia. Paliwanag ni Daniel. At tinawag na nga ni Manang Pasing ang iba pang tauhan at masaya silang nagkainan habang kinakantsuan si Leia na kung liligawan ng amo nila ay sagutin niya agad. Namula naman si Leia. Natapos rin ang masayang hapunan nila. Simula noong araw na iyon ay araw-araw nang umuwi ng maaga si Daniel at nakikipaglaro sa mga bata. Pasimple din siyang tumitingin sa magandang yaya ng mga anak niya. May mga pagkakataon ding nag-uuwi palagi ng mga pasalubong si Daniel para sa mga anak at pati na sa yaya na iniibig na yata ni Daniel. Kinaumagahan ay imbes na pumasok sa trabaho si Daniel ay bumisita siya sa puntod ng yumao niyang asawa. Kumusta ka na dyan, Anita? Sana okay ka lang kung nasaan ka man ngayon. Kami dito sa mundo, okay lang. At matino na rin sa wakas sa mga anak natin na sina Denver at Denrich. Dati, tuwing dadalaw ako sa iyo, Anita, ay sinusumbong ko ang mga kapilyuhan ng dalawa. At kung bakit hirap na hirap ako dahil walang yaya. Matanda na rin kasi si Manang Pasing at kawawa siya kung siya pa ang magpapaligo at maghahatid sa eskwela ng mga anak natin. Buti na lang at dumating si Leia sa buhay namin. Nakaya niya mga anak nating may galit ata sa mundo. Hindi siya sumurrender at nilaro ang mga bata hanggang sa naging close din sila nito. At ginising din ako ni Leia na dapat bigyan ko kahit ng kaunting panahon ng mga bata para maging okay kami. At naging okay nga ang lahat. Kasabay noon, Anita, ay nahulog ang loob ko sa yaya ng anak natin. At nagmahal na ako muli, Anita. Patawarin mo sana ako kung hihingin kong patnubay mo sa relasyon namin kung sasagutin man niya ako. At naalala ko ang kahilingan mo dati, Anita, na maging masaya ako sa piling ng babaeng magmamahal sa akin at pati syempre ng mga anak natin. Sana itanggapin ako ni Leia, pati ang mga anak natin. Tulungan mo ako, Anita. Sabi ni Daniel sa puntod ng asawa niya. Nasa likod naman niya ang driver niya. Nabibihira lang pag-drive ni Daniel, kung kaya ay naging hardinero na lang. Nagpaalam na si Daniel sa asawa niya. Nang makauwi na sila ng driver sa mansyon, ay takang-taka si Daniel dahil ang bilis-bilis ng kilos ng driver niya. Bakit parang may hinahabol po kayo, Manong Loloy? Takang tanong ni Daniel dito. Para sa kaligayahan mo, sir. Basta. Sabi nito. Tumakbo agad ito nang makapagpaalam. Naiwan namang nagtataka si Daniel. Ano nangyari dun? Nasabi na lang ni Daniel. Samantala, dahil Sabado iyon, ay nandoon lang si Leia sa bahay kasama ang mga alaga niya na naglalaro ng mga laruan. Nakasubaybay lang si Leia sa mga bata at nadatnan niya si Manong Loloy, ang driver nila. Leia, pakinggan mo itong na-record ko, dali. Sabi nito na nagmamadali. Ano ba yan, Manong Loloy? Takang tanong ni Leia dito. Cellphone ko ito. Kaya pala may gut feeling ako kanina na parang kailangan ko talagang gamitin ang cellphone ko. Yun pala ay maaaring makatulong ako para sumayo kayong dalawa ni Sir Daniel. Pakinggan mo na, Leia. Sabi ng driver at iniabot ang cellphone nito na nakaredy na. Pinindot ni Leia ang play button at narinig nga niya ang pangungumpisal ni Daniel sa puntod ng namayapa nitong asawa. Lumayo siya ng bahagya nang mapansin niyang tumigil sa paglalaro ang dalawang batang alaga at tila
nakikinig din. Tumulo ang luha ni Leia at naging masaya din nang marinig niya na mahal siya nito. Mukhang huli na ako Pero gusto ko pa rin sanang personal na sabihin sa'yo, Leia, na napukaw mo ang natutulog kong puso. Nagandahan agad sa'yo nung unang kita ko pa lang. Pero na-develop ako sa'yo noong nakita kitang nag-flip top kasama ang mga anak ko. At simula noon ay mas lumalim pa ang pag-ibig ko sa'yo. At nakahanda akong pakasalan ka, Leia, kung tatanggapin mo lang ang pag-ibig ko sa'yo. Mahabang pahayag ni Daniel sa Yaya. Yes na, Yaya! Para may mami na kami! Sigaw ni Denver na ikinutuwa naman ng daddy nito, pati ng driver na nandoon din at nakikinig. Mahal na nga rin kita, Daniel. Unang kita ko pa lang sa'yo ay may pagtingin na agad ako sa'yo. Pero physical pa yun, syempre. Pero lumalim din ang feelings ko nang lumaon. Kaya sinasagot na kita, Daniel. Pwede bang i-enjoy muna natin ang life bilang magkasintahan bago ang kasalan, mahal? Tanong ni Leia na may luha ang mga mata. Oo, Sarang. Masusunod, tirak. Sabi naman ito at hinalikan si Leia sa mga labi. Ano bang ibig sabihin ng pinagsasabi mo, mahal? Tanong ni Leia dito. Sarang is a Korean word for love. At tirak is a Thai word which means dear, darling, or love. Paliwanag ni Daniel at muling hinalikan sa mga labi si Leia. Uy! Sigaw ng dalawang bata, pati ng driver na matanda. Teka, sila na ba? Tanong ng humahangos na si Manang Pasing, sabay pang nagsitanguan ang lahat. Oo, Manang Pasing, girlfriend ko na po si Leia at magiging asawa in the near future. Sabi ni Daniel. Sana lang wag mo paasa, Daniel, tulad noong hinalikan mo ako sa mga labi, tapos walang reaksyon pagkatapos. Sabi ni Leia na naggalit-galitan, pero ngumiti naman agad. Hindi pa kasi ako nakahingi ng pahintulot ni Anita noon, Leia. Pero ngayong okay na ang lahat. Sana ay magpakasal na tayo sa loob ng taong ito. Mga 3 months tayo mag-prepare sa wedding natin. Kung kaya, 3 months din tayo magkasintahan nun. Sabi ni Daniel kay Leia. At bakit nagmamadali ka po, mister? Tanong ni Leia dito. Gusto ko na kasing magkaroon pa ng panibagong baby. Paglalambing ni Daniel sa babae at hinagkan ang tungki ng ilong ni Leia. Pwede bang oo agad ang isasagot ko? Wala na bang excitement? Tanong ni Leia dito. Excited ako araw-araw sa Leia, pati sa mga anak ko at sa darating pang maging mga anak natin. Sabi ni Daniel at hinalikan ulit ang mga labi ni Leia. Sana babae magiging kapatid namin ni Kuya Denver! Sigaw ni Denrich na ikinitawan nilang lahat. Magkasama silang lahat na nagsimba ng araw na linggo. Si Daniel, ang dalawang mga anak nito, at si Leia, larawan sila ng isang kumpletong pamilya. Ipinagdasal ni Leia ang kaligayahan ng relasyon nila bilang magkasintahan at bilang nalalapit na mag-asawa. At sana din, Lord, maging mabuti akong ina sa dalawang bata. Dasal din ni Leia. Bago sila umuwi, ay napagkasunduan nilang dalawin ang puntod ng namayapang asawa ni Daniel. Nang makarating na doon, ay nag-alay sila ng mga bulaklak at kandila. Ako pala si Leia. Nais ko sanang hingi ng pahintulot mo na mahalin kong asawa at dalawang mga anak mo. Huwag ka na sanang mag-alala sa kanila dahil nasa mabuti silang kalagayan at ipinapangako ko sa'yo na aalagaan at mamahalin ko si Daniel, pati sina Denver at Denrich. Ituturing ko silang sarili kong anak. Dasal ni Leia. At magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa kotse nila na masayang nakikinig sa dalawang bata na ngayon ay very good na at hindi na parang galit sa mundo. Ang mga sumunod na araw ay preparasyon na para sa nalalapit ng kasalan ni Daniel at Leia. Naipakilala na rin ni Leia si Daniel sa mga kapamilya niya at masaya ang lahat para sa kanila. Pwede ko bang hiramin saglit ang yaya ng anak ko na magiging future wife ko na? Tanong ni Daniel at hinila si Leia
Papasok sa kwarto nito. Hinalikan agad si Leia ng lalaki. Naging mainit na ang halikan nila, subalit kinontrol ni Leia ang damdamin. Oops! Kasal muna bago yung gusto mo. Gusto kong buo ako dahil iyon ang ireregalo ko sa iyo sa mahalagang araw ng ating buhay. Sabi ni Leia. Thanks for your gift, Leia. And thank you for coming into my life, into our lives. I love you very much. Sabi ni Daniel at niyakap si Leia, ang yaya ng mga dating anger child of the architect na future Mrs. of Architect Daniel Figueras.